Sama-sama po tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na na lubha ko lubha nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kahawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matyagang pagtitiis ng iyong amang, ng iyong mga kinalulugdan, ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal, at sa kalooban namin lagi nawa nitong may pairal, ang pananampalatayang may katatagan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita, at mga taingang hindi nakakarinig, pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa langsangan nang nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain. Pag-alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik na mga Israelitang Yoon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo
ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwanan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos. Hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na warib, panang lumipad na walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito'y mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Paniyong pasikatin, kagandahan ng langit, ng kabutihan mo sa amin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinabi, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam.
Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi nyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga parishioners po, sa mga pilgrims at mga bisita po. Maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. At ganoon din po, pagbati po rin po sa ating mga tagapanood ng ating FB page po. Magandang umaga po sa inyo. Paano ba magpatawad ang isang taong niloko ng kanyang mahal sa buhay? Sa karanasan po natin bilang isang tao, siguro po isa o dalawa o tatlo ay nakaranas ng betrayal ng mahal niya sa buhay. Maaaring ito nakapanakit ng iyong puso't damdamin, maaaring yung iyong asawa, maaaring ang iyong anak, maaaring iyong kamag-anak, o maaaring iyong mabuting kaibigan, o maaaring sabihin po natin yung mga taong pinagkakatiwalaan natin. Kung titingnan po natin, in the human perspective po talaga, ang hirap talaga po magpatawad. Lalo na kung itong pinatawad mo ay itong taong nagloko sa iyo, ang taong tinulungan mo, sinuportahan mo, hanggang sa huli kasama mo. Pero, in the finish line, siya pala ang kakagat at kakain sa Diyos. Kaya nga po sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, mahirap ba talagang gawin ang ipinagagawa ng Diyos? Kasi, hindi na po ito human perspective, kundi theological perspective na po ito. So, ibig sabihin, Diyos na ito, Diyos na totoo, Diyos na katotohanan. Hindi po ito basta lang, kundi mismo ang Diyos. Kaya nga po minsan may mga tao, siguro na-encountered po ninyo, hindi ko siya patatawarin dahil sobra-sobra ang sakit na ginawa niya sa akin. You can feel it, these feelings, talagang lalo na kung isa sa inyo, isa sa atin ay biktima ng ganong pangyayari sa buhay. At dahil doon, pinapalalahanan tayo ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay gumamit muli ng talinghaga tungkol sa pagkahari ng Diyos. Kaya nga po na lumapit si Pedro sa ating Panginoong Jesus. Panginoon, ilang beses ko pong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin. In the human perspective, nakalagay dito, 7 po ba? Yun ang sa tao. Pero sa Diyos, more than that. Sabi nga ng ating Panginoong Heso Kristo, in front of the apostles, even the disciples, 77 times. So,
walang humpay na pagpapatawad. So, ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad, permanente po ito. This is not a temporary. Permanente po ito. So, habang panahon po tayong magpapatawad sa mga taong nanakit sa atin. Pwede po nating patayin ang pride po natin, ang ego po natin, kung tatanggapin po natin ng lubusan ang kanyang pagpapatawad. Huwag mong sabihin pinatawad mo lang siya by salita, by words, but deep in your side, meron pa ring remnants. Hindi ka pa rin nakakatulog. Kaya nga every time na nakikita mo, parang you're getting into nerve na parang gusto mong gumanti. At yung pong pagganti hindi gawa ng Diyos. That's the evil work. Kaya nga po ang tao kailangan laging bantayan ang kanyang sarili. Lalo na't kung alam mong merong kang galit sa iyong kalooban. At sa ating ang hiba ngayon na sinasabi ng ating Panginoon, isipin niyo po, ang hari pinatawag ang lahat ng kanyang lingkod na may utang sa kanya. At ito mga may utang sa kanya, merong pinakamalaki at iyon ang 10 milyong piso. Gustong kunin ng hari ang kanyang utang. Sabi nga po, ibenta ang sarili, ibenta lahat at ng hari-hari, ang asawa, pamilya, ibenta. Anong ginawa na may utang? Lumuhod at nagmakaawa. Dahil sa pagluhod at pagmamakaawa, pinatawad siya ng hari. So, ibig sabihin, napakahalaga ang pagpapatawad. Napakahalaga ng pagtanggap sa pagkakamali. At sa pagtanggap ng pagkakamali, kailangan po natin itong baguhin. Kasi ang totoong nagpapatawad, nagkakaroon ng kapayapaan at paghilom sa kanyang kalooban. Sa isang banda po, medyo masakit talaga. Pero, kung patuloy tayong nananalig sa ating Panginoon, ipagkakaloob. So, ibig sabihin, ang taong nagpapatawad sa pagkakasala ng kanyang kapatid, mahal sa buhay at kaibigan, ay tanda ng pagpapatawad ng Diyos. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay sign or tanda ng pagpapatawad ng Diyos. Dahil sa pagpapatawad, ipinagkakaloob sa atin ang maayos na kalooban. Gustong ingatan ng Panginoon ang ating buhay pananampalataya. Kaya kung minsan sabi nga po natin, hindi naman tayo perfecto eh. Lahat po tayo nagkakamali, lahat tayo nakakagawa ng pagkakasala. Yung nga lang po, iba't ibang level, iba't iba po yung sinasabing antas ng iyong pagkakasala. Pero hindi tinitingnan nyo ng ating Panginoon. Ang tinitingnan ng ating Panginoon, paano mo tatanggapin ang pagpapatawad sa iyong buhay. Kaya nga tayo tinatawag ng ating Panginoon at pinapaalalahanan po tayo. Kasi gusto ng ating Panginoon ang kanyang kaharian ay punong-puno ng sigla at lakas at kapayapaan. Dito pa lang ipinakikita ng ating Panginoon ang kanyang pagiging maawain, pagiging habag sa mga taong lubos na inaamin ang kanyang kasalanan. Kung ikaw naman ang taong nagkasala at humingi ka talaga ng kapatawaran, magbago ka na. Dahil ito yung pamamaraan ng ating Panginoon para tayo'y mapabilang sa kanyang kaharian. Narinig nga po natin sa ating ebanghelyo na merong isang tao may utang na 500 piso o 500 piso na hindi pinatawad
ng isang taong pinatawad ng hari, galit na galit. Kaya nga po pag ang isang tao ay galit, di mo nabantayan ang iyong sarili, gagawa at gagawa ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kasi you cannot control it, yung galit mo. So ibig sabihin, nung pinatawad siya ng hari na may utang ng 10 milyon, hindi lubusan ang kanyang pagtanggap. Hindi lubusan ang kanyang pagsasabuhay. Ibig sabihin, may naiwan pa rin. May sugat pa rin sariwang-sariwa. May lalim pa rin. Kaya nga nung nakita ng kapwa niya lingkod, anong sinabi niya? Bayaran mo ang utang mo. At nakiusap. Nung nakiusap na nikluhod sa kanya, hindi niya pinatawad, ipinakulong pa niya. Ganon ba yung buhay po natin? Ibig sabihin, kung di ka nagpatawad, nakakulong ka mismo sa sarili mong selda. Hindi ka makakaalis dyan. Kaya yung selda mo ay masikip. Kaya nga every time na makikita mo, kahit ang isang tao na walang ginagawa sa iyong masama, pero tingin mo, nakikita mo parang meron kang feelings na hindi maganda, ibig sabihin noon, nakaka-trigger yun. So, ibig sabihin, tayo po mismo, nakikita po natin sa ating sarili na hindi tama ayon. Kaya nga, don't entertain the evil thoughts and evil sa ating sarili. Kinakailangan unti-unti nating alisin yon. Kaya nga sa pag-aalis po ng ating sakit na kalooban, inuulit ko po, lahat po tayo ay nagkakamali. Hindi po tayo perpekto. Tayo nagkakamali sa ating kapwa kapatid, sa ating kapwa kasama. Hindi tayo Diyos, hindi tayo anghel. Pero pinakikita sa atin ng ating Panginoon na pag tayo nagpatawad, meron tayong tatanggapin na magandang biyaya sa ating Panginoon. At ang biyayang iyon ay hindi biyaya ng material na bagay, kundi ang biyaya ng katahimikan at kapayapaan ng puso. Dahil ang wagas na puso na may marunong magpakumbaba at inaamin ang kanyang pagkakasala, binabago niya ito dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang taong muli niyang nasaktan. So bawat isa po sa atin ay mayroong pangalawang pagkakataon. Kaya kung tayo binigyan ng pangalawang pagkakataon, magpasalamat po tayo. Dahil yung pangalawang pagkakataon ay isang biyaya na kailanman di pwedeng tapatan ng material na bagay. At bakit ganito ang sinasabi, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon? Kasi ang Diyos, He value our relationship. Kung hindi pinahalagahan ng Diyos ang ating ugnayan sa Kanya o sa mga taong mahal natin, bakit pa natin patatawarin? Pero dahil binavalue mo yung mga magagandang nangyari sa inyo, may ipakita mo pa doon kahit hindi ka magsalita, madarama mo ang pagpapatawad. Kaya kung may galit po tayo, lalo na po, ang madalas po nag-aaway, mag-asawa, dahil nangabit, may mister, may ganito, may mister, so everything, naloko, nag-spal ko ng pera, nag-scam, lahat ng panloloko. Inuulit ko po, gaano po yung kalaking kasalanan? Magbalik kang loob sa Panginoon Diyos, patatawarin ka. Dahil ikaw mismo, sinugo ng Panginoon na maging tanda ng pagpapatawad. Santo sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya kung gusto mong maligaya, kung gusto mong mapayapa, balik ka lang sa Kanya. Inuulit ko po, gaano man niyang kalaki, billions mangyang kasalanan mo, pagkusang loob na nagsabi ka, nagbigay ka ng iyong mga kasalanan at ipinadinig mo sa ating Panginoon, higit pa sa 1 bilyon ng buhay ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagpapatawad ay kabanalan. Ang pagpapakumbaba ay kabanalan. Isipin niyo po, tao tayo,
Pero sa ginagawa po nating kabanalan, ibig sabihin, para na rin tayong nabubuhay sa kaharian ng langit ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, bilang isang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, huwag kang mag-ingat ng basura sa iyong puso. Huwag kang mag-ingat ng ahas na sisira sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin, ikaw mismo, dahil sa pagpapatawad mo at pinatawad mo, ipinakikita mo sa harapan ng ating Panginoon, may respeto ka sa iyong sarili. May paggalang ka sa iyong sarili. Ibig ko pong sabihin, ang lahat ng kabutihan na ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay para na po tayong mga santo sa langit. Kaya lahat ng ito may katuturan sa ating buhay. Huwag matakot aminin kaysa mapunta tayo sa impyerno. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ngayon ang mga martir ay ginugunita ng aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagkaging dapat ng aming mga dalangin iniaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na sina San Ponciano at San Hipolito ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayo lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalang. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusaloob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Mga kapatid, bilang Kristiyanong pinagbuklod ng ating Panginoon ng dahil sa pag-ibig at pagpapatawad, awitin natin ang lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Alangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa katawan ni Kristo ay iyong pagbigyang sa pag-ibig nina'y huwag magpawalay kailanman at ayon sa halimbawa nina San Hipolito at San Ponciano na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanya sa amin ay nagmahal. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo no Milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, malugod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain. Ang ating mga tagapaglingkod ay namamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman po ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri na suporta, maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng pong may kapal sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay isaganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw. At mga tao na nanamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan kung may mapansin pong kahinahinalang kilos o pangyayari
Agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan ng anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Una po, batiin ko muna po ang aking mahal na ina na pinagdiriwang po ngayon sa kong kaarawan. 82 years old po, inay. Happy birthday. Thank you sa mga panalangin. At pangalawa po, nagpapasalamat din po ko kay Pete Icaro sa kanyang pagiging generosity. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama na inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayunan ni Pahayag, kanyang pagkalingat na